So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, ito, pag-usapan natin. Dahil ito nga pong si Sir Mike Abe, alam nyo naman na dati niyang amo, itong si Pastor Apollo Mukibuloy. Feeling ko din kahit papaano, mayroon pa din siyang mga info or mga contact sa kung anumang ganap sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga DDS. Kahit papaano, may mga kaibigan pa din naman yan si Sir Mike Abe dyan. So ngayon, ito kasi yung post ni Sir Mike. Sabi niya, Kibuloy Camp, nagsisisi na ba? Grabe kasi ang paninira nila kay PBBM at kay First Lady. Actually, mga minamahal, itong ginawang request ngayon ng United States of America, dito nga po kay Pastor Apollo Kibuloy sa extradition treaty niya, actually dapat kabahan na at magpakabait ang kampo, 'di ba, ni Pastor Apollo Kibuloy. Wag na silang feeling high, 'di ba? Feeling mataas, feeling superior. Kaya tingnan ninyo itong si Topacio, 'di ba? Nagmamakaawa na wag ipadala, doon sa United States itong si Kibuloy, tapusin lang muna daw ang kaso niya dito sa Pilipinas. Actually, sa aking nakikita, dito sa tanong ni Sir Mike Abe, feeling ko oo. 'Di ba? Yung ginagawang paninira nila before kay PBBM na nagdodroga, bangag, adik, tawag ito, nang kukulam pa nga daw. 'Di ba mga minamahal? Tapos meron pa daw ginagawang video na hindi maganda. Actually, lahat ng kanilang paninira, kusa lang din sa kanilang bumabalik. Tingnan niyo ngayon itong si Kibuloy. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, nung June 12, nag-request po ang Amerika dito sa bansang Pilipinas na extradite na itong si Kibuloy. Kasi sandamakmak ba naman ang kanyang kaso doon sa Amerika eh. Ano mga minamahal yung mga kaso ni Kibuloy? Yan, tama. Human trafficking. Ano pa? Child trafficking. Maliban pa doon, ano pa mga minamahal? Money laundering. Meron pang isa yung gumagamit ng peking visa. 'Di ba? 'Yon. So ngayon, fraud. Yan. So ngayon itong si Kibuloy kasi, ang problema, meron din siyang same na case dito sa bansang Pilipinas. Sabi nga nila, double jeopardy daw. If I am not mistaken, ewan ko kung tama yung pagkabigkas ko. Which is, dito na lang siya lilitisin kung pares lang din naman ang kaso niya doon sa ibang bansa. Kaso, mga minamahal, meron din pinagkaiba kahit papaano. Wala naman siyang kasong money laundering dito sa Pilipinas at wala din naman siyang kasong pamimeke ng visa kasi doon niya ginawa sa United States. So, basically, di ba, kung yung double jeopardy kasi hindi pwedeng i-apply doon Hindi pwedeng i-apply sa case ni Kibuloy. In the first place, kasi mayroon din siyang pinagkaibang kaso doon sa Amerika. So, baka posibleng kasuhan siya sa Amerika ng money laundering or yung fraud lang. Doon siya lilitisin. At pwedeng ibigay siya ng pamahalaang gobyerno hanggat hindi pa nahatulang guilty. Itong si Kibuloy, pansamantala, pwede siyang ibigay doon, pwede siyang ilipad. Kaya itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy dapat magpakabait kay PBBM. Kaya pala, no wonder, hindi nila kinausap na yung DOJ, wala na, yung Department of Foreign Affairs, hindi na sila nakipag-usap dun Talagang nirekta na nila si President Bongbong Marcos. 'Di ba? Sabi pa nga ni, tawag dito, ni Topacio, wag niyong ibigay si Kibuloy doon sa United States. Wag. 'Di ba? Nagmamakaawa na sila na parang mga daga, na parang nabahag na yung kanilang mga buntot. Bakit sila nagmamakaawa? Kasi ang extradition request ng United States of America, ng USA, dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ay nasa Office of the President na. So, sa madaling sabi, nasa palad, nasa kamay ng pamahalaang gobyerno, especially sa ating presidente, ang desisyon kung itong si Kibuloy ay papanatilihin dito sa Pilipinas or 'di ba, ipapadala doon sa United States. Kasi alam nyo, itong mga paninira ni Kibuloy kay PBBM, actually natural lang naman yan kapag nagagalit ka, pero yung gagawa ka ng kwento, hindi na tama yun. Bakit nahuli si Kibuloy? Kasi merong sapat na ebidensya. 'Di ba?
mayroong sapat na ebidensyang hawak. Dito nga po itong si Senator Risa Ontiveros sa mga nagdaang hearing. Diba? Meron siya mga ebidensya eh. Siksik, nanunuot. Kumbaga sa kahit walang sabaw, juicy. Diba? Ang daming ebidensya. Ngayon, dahil sa sangkatutak na ebidensya, kaya ka nakulong. Pero detainee pa lang naman itong si Kibuloy. Hindi pa naman siya hinusga na guilty. Wala pa naman ganun. Detain pa lang siya. So, sa madaling sabi, awaiting for a final judgment. 'Di ba? Tawag dito, innocent until proven guilty. Ganon yung mangyayari dito kay Kibuloy. Ngayon, dahil nasa kustodiya pa siya ng pamahalang gobyerno, tapos meron din siyang kaso doon sa ibang bansa, pwede din naman siyang paliparin doon. Kasi di pa naman siya nakatulan ng guilty. So, pansamantala, pwede yun, mga minamahal. Tapos, ang ipa-file lang ng kaso ng United States is yung hindi kaparehas na kaso dito sa bansang Pilipinas. Diba, mga minamahal? O, yung pamemeke ng visa, tapos money laundering, yun, pwede yung i-file dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron pa nga siyang kaso eh. Sex trafficking, engage in sex minors. Grabe yung mga kaso ni Kibuloy, di ba? Ang dami. Ang dami. Kaya ito na ata yung, kala ko ba kaya mong pigilan ang mangyayari in the future? Ba't di mo napigilang hulihin ka? Di ba? Sabi mo, ikaw yung tagapagpahinto ng lindol at kung ano pa man. Bakit di mo napahintong kasuhan ka? Di ba? Nahuhulaan mo kung ano yung mangyayari in the future. Bakit hindi mo nahulaan, nahuhulihin ka? Di ba, mga minamahal? Kasi yung State Department, ganito yung process niyan. Yung State Department ng United States nag-request sa Department of Foreign Affairs dito sa bansang Pilipinas. After ng request nila, pumunta dito sa DOJ. Ngayon, hindi kasi alam ng kampo ni Kibuloy na yung DOJ pinasa sa Office of the President. 'Di ba? Ipinasa sa Office of the President itong extradition treaty. So ngayon, dahil nalaman nga nila, doon na sila nag-request kay PBBM na wag ibigay si Kibuloy, mga minamahal. Wag ibigay si Kibuloy diyan sa US. Tama. So kayo, ano yung masasabi ninyo? Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang ako ng comments. Yan. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update yan sa mga video na ina-upload natin. Time to time, mga minamahal, nag-upload po tayo sa isang araw, 4 to 5 contents po ang ginagawa natin. Pakabangan ninyo para lagi kayong updated sa mga balitang ina-upload natin. Yun lamang at ingat, mga kababayan.